praise God. And sa umaga po ito, bago po tayo tuloy ang maupo, magkamay ka muna ng left and right mo, sabihin mo sa Kanya, I am happy to see you here today. Ayan. Okay, ayan. So, praise the Lord. Sige po, tayo po ngayon ay mananatili sa ating mga upuan. At let us continue to enjoy the presence of God right now. Amen. So, aking lang po hinihiling na lahat po ay nandito po sa loob ng church. Wala na po tayo sa baba. Yan. Huwag po natin sayangin ang ating mga pagbihis, ang ating mga oras. Ano po, alam po natin na tayo ay buong lakas tayong nagbihis, nagayak, naligo. Ano po. Kaya huwag po natin sayangin. Let us be all attentive in the message of God. Amen this morning. Kaya lahat po mga workers, leaders natin, dito po muna tayo sa church. Okay, so I would like to bring you in the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 15 to 20. Ayan. So sabi dito, makinig kayo sa araw na ito, pinapapili ko kayo. Ulitin ko po makinig kayo sa araw na ito, pinapapili ko kayo, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Next verse. Pakilagay mo lang anak doon sa kanina. Yung ganyan. Huwag mo na naglagyan ng English. Yan. Verse 16. Inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami, at pagpapanahin kayo ng Panginoon doon sa lupain titirhan at aangkinin ninyo. Next verse, 17. Ngunit kung tatalikod kayo, watch out for this. Ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo na sigurado mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay. Tayo po ay nasa verse 16. Kung tatalikod kayo at hindi susunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang Diyos, verse 8, gayon pa lang, binabalaan ko na kayo na sigurado mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing titirhan at mamanahin doon sa kabila ng Jordan. Verse 19. 19. Yan, 19. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin. Yun? Hindi yun, ano? Sabi niya, sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay na para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Verse 20. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo siya at manatili kayo sa Kanya, dahil siya ang inyong buhay. Kung gagawin ninyo ito,
Mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno na sina Abraham at Isaac at Jacob. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating binasa sa umaga po ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa mga talatang ating pong binasa sa umaga po ito, mayroon po tayong mga 5 bagay na kinakailangan natin gawin. Amen? Kailangan natin gawin, no? Sa ating dapat paninilig upang magkaroon tayo ng buhay. So, bigyan natin ng pamagat, tema, choose life. Kaya sabi mo sa iyo katabi, choose life. Yan, piliin mo ang buhay. Yan, yan po yung sabihin. Choose life, piliin mo ang buhay. So sa ating pong binasa, life and good representing God's plan for humanity. Ina doon sa ating mga binanggit, may buhay, at yung mga paggawa ng mabuti. Ito po ay, ay pinapakita sa atin, na ito ang plano ng Diyos, sa lahat ng tao. Ngayon, meron binanggit doon kanina ang buhay at ang kamatayan, death and evil. So, pag sinabi natin death and evil, ang kamatayan, at ang masama. So, dalawa po yan, nagkukontas kanina. Death, ang kamatayan, at ang masama. Kailan po ito nangyayari? Kapag tayo po ay naliligaw ng ating daan. Hello? Kapag tayo ay naliligaw ng ating daan, magkukos ito ng kamatayan at kasamaan. Are you with me, church? Ayan. Kapag mali yung ating pagpili, halimbawa yung pinili natin, yung lumayo sa Diyos, di po ba? Ito ang magkukos sa atin ng death, kamatayan, at sa kasamaan. Okay? So, or, yung death at saka evil represent sa ating spiritual stagnation. Ano ba yung ibig sabihin ng spiritual stagnation? Yung bang, kilala mo ang Diyos, pero hindi ka na lumago-lago. Hello? Ang tagal na natin sa church, come and go lang tayo. Ang tagal na natin sa church, ang tagal na natin nakikinig ng salita ng Diyos, pero come and go tayo, hindi na tayo lumago-lago. Hindi tayo nakakakitaan ng fruit of the Holy Spirit sa ating mga buhay. So that is spiritual stagnation. Are you with me, church? So, ito yung bagay na ayaw ng Diyos. Why? Kasi it will cause to death and evil. So kapag ang isang Kristiyano hindi lumago-lago sa kanyang spiritual, sa kanyang pananampalataya, it will cause to death and separation to God. And it will cause ultimately distractions. Kaya ang buhay ng tao nasisira. Kaya maraming mga pamilya nawawasak. Bakit po? Kasi ang tahanan nila hindi sentro ang ating Panginoon Yesus. Kasi iba ang kanilang pinipili. Amen? Okay. Now, sabi ko dito, so, ang ating tema, choose life. Piliin mo ang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, choose life. Piliin mo ang buhay. Amen? So, we need to remember all these 5 things in choosing life. Kung gusto natin mabuhay, amen, kung gusto natin na ang ating buhay ay magiging masagana, magtatagumpay, amen, kung gusto natin ang ating buhay ay payapa, masayang buhay, so we need to remember these 5 things. Okay, are you ready, church? Amen. So number 1, you need to choose God daily. Amen? Choose God daily. Sabihin mo sa iyong katabi, piliin mo ang Diyos araw-araw. Amen? So, choose God daily, hindi lang kapag linggo. Amen? But daily, araw-araw natin
pipiliin ang Diyos. Amen? Bakit po? Kasi alam natin na sa Diyos ay may buhay. Amen? So we need to choose God daily. Our decision or your decision must be aligned with God's commandments. So paano natin pinipili ang Diyos araw-araw? How to choose God daily? We must align with God's commandments and lead to life and goodness. So kapag sinabi, when we choose God daily, we need to walk in the instructions of God. Amen? So dahil pinipili natin ang Diyos sa araw-araw natin, ano ang ating dapat gawin? Lakaran natin ang salita ng Diyos. Napakinggan natin, itinuro natin, nabasa natin. Amen? So, that is how to choose God daily. Amen? Continue to meditate the Word of God kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos napakahalaga sa atin. Amen? Dahil ito po ang ating buhay, ito po ang ating pagkain. Di ba? Kung sa physical natin, hindi ka kumain ng almusal ng halian hapunan, maglalata ka, maglalambot ka sa kalaunan, you will die. Di ba? Kung araw-araw ganun ang pinipili mo, huwag kakain. The same thing din po sa ating spiritual na buhay. Kung Word of God, aalisin natin sa ating Word of God, manghihina ka. Until such time, you find yourself that you are already apart from God. Malayo ka na sa Diyos, malayo ka na sa presence ng Panginoon, and then finally, you find yourself destroyed. Nakikita mo na yung sarili mo na ikaw ay wasak, na pariwara. Bakit? Because you don't choose God daily. So we must choose God daily in our lives. Proverbs chapter 3, 5, verse 6, ang sabi doon, he says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways, acknowledge. Amen? Him and He will make straight your path. Amen? So you cannot make your straight path. Amen? Ano ba? Hindi mo maitutuwid yung lakad mo kung wala ka, hindi ka nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Because the Word of God is our pattern to walk and live in this world. Are you with me, church? Ang salita ng Diyos, ang pinaka-pattern natin, ang ating pinakabasihan, ang ating dapat kung paano tayo mabuhay, kung paano natin lakaran. Ito ang ating pattern upang tayo masigurado natin, matiyak natin ang ating pinipili araw-araw ay ang Diyos. Hello, church. So you choose God daily by meditating His Word. Amen? Not your word. Because your word is powerless, but the Word of God is powerful. Hallelujah. Nagbibigay ng buhay. Bumubuhay ng patay. That is the Word of God. So you choose God daily. Walk in His command. Trust in the Lord. That is how we trust God. When we say trust God, you give it all to the Lord. Amen? Binibigay mo. You search the Word of God. You look always to the Word of God. You don't make decision unless you inquire the Word of God. Hello, church. Amen. So you must know that our understanding is not always accurate. It is not complete. Church, listen to this. Dapat nating malaman na ang ating sariling pagkaunawa ay, hindi kompleto. Hindi accurate, hindi tama. Ito yung dapat laging maging laman ng ating isipan. Are you with me, church? Hindi ito ang dapat namin. We must understand that our mind is not always accurate. Hindi lagi tama yung ating mga pag-iisip. Kaya diba, baluktot natin yung ating mga iniisip. And maybe as we sit here, di ba pwede sabihin natin, ay, dali-dali lang sabihin.
sabihin, siya kaya? Sino kaya? Siya kaya? Diba? Yun eh. So, ibig sabihin, doon pa lang pinapatunayan na baluktot ang ating mga isipan. Kaya, do not lean in your own understanding. Sabi ng Proverbs, huwag kang magtitiwala sa sarili mong duno. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong kinalaman, pagkakaalam. Sabi niya, but trust in the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Then the next one. So, our understanding is not accurate. It is not complete. Diba? Sino dito kulang-kulang? Diba? Sabi niya, it is not complete. May hindi wasto ang ating isip. So, kung di wasto, di kulang-kulang. Diba? So, we need God. We need to choose God daily. Amen? Why? Because our mind is not complete. Amen? Kapos tayo. Kulang. Amen? Kulang tayo sa kaalaman. Kulang tayo sa ating pag-aunawa. But if you trust God and you choose God daily, then you will be success. Amen? Hallelujah. You need to acknowledge God's wisdom in our lives. Hayaan mo na pumasok ang Diyos. Hayaan mo na mangyari ang karunungan ng Diyos sa atin. Hayaan mo na mangyari ang tulong ng Diyos sa'yo. Amen? Ayan nga, church. Amen. Kaya huwag kang mahihiya. Kung kinakatsawan ka ng marami, kinakatsawan ka ng mga mahal mo sa buhay dahil kulang sila sa kaisipan. Hindi nila naintindihan mo spiritual ng bagay. They laugh at you. Hayaan mo siya. Diba? Hayaan mo siya. Just acknowledge God's wisdom in our lives. Ilalanin natin yung tulong ng Diyos. Amen? Kaya kung yung iba, dunong nila ginagamit nila, hayaan mo. But today, God is telling you that you choose life. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Then, next one, you pray to Him and follow His word. If you choose God daily, pray to Him. Wala dito nagsasabi, I choose you, Lord. Tapos hindi ka nag-pray. You never worship. You don't meditate the Word of God. Kahit yung food for the soul, sige ka lang scroll, hindi mo bilang asa. Heart ka lang ng heart, hindi mo naman naintindihan kung patungkol sa ano yung food for the soul na yun. Masabi na lang at makita na lang, ay si ganito nag-heart, ay sige si ganito nag-like, pero tanungin mo yun. What is all about? Yung walang masagot. Bakit? Kasi, show up na lang. Hello? Show up na lang. And it's so sad. It's so sad. You just imagine, pinag-effortan yan, pinag-prayan, bago sinend doon sa GC. Then hindi natin babasahin. Then you say, I choose God. Hello? So ngayon baguhin po natin. Because we know that the world now is turning upside down. Hello, church? The world is turning upside down. The Philippines is now shaking. So be sober. Be vigilant. Let the wisdom of God manifested and lives in your lives. Amen? And dahil, pakulang-kulang tayo, ngayon suwapin na natin. Walang mawawala sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi ni Moses nga di ba? Tama ba sa Rick? Si Moses nagsabi niya sa mga Israelites na na-address daw. Yung choose life today. Di ba? Sa mga Israelites na in-address sa mga Israelita niya. Kasi yung mga Israelita noon, ang titigas na ulo, ang kukulit, ayaw din maturuan. Kagaya din po ng maraming tao ngayon. Bilib na bilib sa sarili, tiwala sa sarili, wala siyang pinaniwalaan, wala siyang pinakikinggan, maliban sa kanyang salita. Wow!
Hello? So, choose God daily. Number 2, remember you're accountable. So, what is it? Your responsibility. You are accountable in whatever choices you made. Hello? You are accountable. Sabi mo sa iyong katabi, pangalawa na to. You are accountable in any choices you made. Pananagutan mo ang bawat desisyon na iyong ginagawa. Amen? Kaya kung mali ang desisyon mo, mayroon kang consequence. Hello? Halimbawa, ang anak nagtigas ng ulo sa magulang. Ano ang consequence nun? Diba? Kung napahamak siya. Oh, you are accountable. Diba? May consequence. Kaya, kailangan natin remember that you are always accountable in what decision you choose. You have a responsibility. Responsibility. Everybody say responsibility. O ano responsibility natin? Yung ating mga sarili. Amen? Yung ating mga sarili. We need to know in choosing between life and death, kailangan natin malaman, matuklasan kung ano talaga yung ating pipiliin. Hello? Bakit? Kasi kung ano, kung ano ba, death ang pinili mo, responsible ka dyan. Take the corresponding punishment. Kasi yun ang pinili mo. Responsibility mo yun. Accountable ka dyan. Alam nga naman na si Maria ang nagdesisyon, tapos si Juana ang mag-face ng consequence. Hindi. Kung ano yung decision mo, ikaw din yan ang mananagot. So, pag sinabi natin mananagot, ikaw din yung magsasuffer. Amen? Are you with me, church? Amen. So, you take responsibility. Amen? Kaya tayo, nandito tayo sa church because we all know our responsibility. Hello? Alam natin kung bakit tayo pumupunta dito sa church kasi alam natin na meron tayong responsibility. Amen? And that responsibility is to choose life. Amen? Yun yung atin eh. Kasi kung hindi natin alam yung responsibility, pwede nagsa-shopping ka ngayon. Hindi masama ang magsa-shopping. Pero ang sabi ng Panginoon, choose God daily. Pwede naman mag-shopping after ng church. Pwede mag-picnic, mag-outing, gumala at kung saan-saan pa, maglaba ng kabundo after ng church because you choose God first. Amen? Pinili mo muna ang kaunahang Diyos. Amen? Because you know your responsibility and you are the one who is accountable with it. Ikaw yung mananagot. So kapag nagkamali tayo ng ating pagpili, pananagutan natin. Amen? So we must know. We must know to choose between life and death. Romans chapter 14 verse 12, what it says? So then each of us will give. Sige. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Intindihan po natin yan? Lahat ng ating mga ginawa, tayo ay mananagot. Kaya ibig sabihin, hindi ka pwedeng manisi. Amen? So do not accuse everyone. Amen? Dahil sa lahat ng pinipili natin, sa lahat ng ginugusto natin, walang iba dyan ang accountability kundi yung ating sarili. Responsibility natin yan. So we cannot accuse anyone. Amen? No. Kaya sabi po ba nun, kaya lahat tayo'y mananagot. Amen? Sa Diyos, sa lahat ng ating mga ginawa. Hello? So every believer is accountable to God for their own actions. Kaya tayo, mga Kristiyano, meron tayong pananagutan sa Diyos.
sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung hindi ka naging tapat sa Diyos, ay welcome. Harap yan. Harap tayo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng hindi. Kung nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo, harap ka pa rin sa Panginoon. Hindi ko pwedeng, ay hindi naman ako nagpalagin bakit ako haharap? Hindi ka excuse. Diba? Matuwid at hindi, lahat ay haharap sa Diyos. Kaya sabi po, ng Romans chapter 14, lahat. So pag sinabing lahat, all. Diba? All. Lahat. Diba? Pananagutan natin sa Diyos. Kung nandito ka, nakikinig ka, kalahati lang, Bible ka, mananagot ka. Sa lahat mong ginawa, sa lahat mong iniisip, iba sa lahat ng pag-judge mo, iba, ginajudge mo yung kapwa mo, kung galing-galing niya magsalita mo, galing-galing niya salita mo, pero naman, yun mananagot ka kasi accountable ka dyan. Diba? Sabi nga, kaya sabi ng Word of God, by your word, you shall condemn. And by your word, you shall be justified. Kaya ingatan natin, dahil sa lahat na ginagawa natin, mayroon tayong responsibility. And now I would like to call all the parents here inside the room. Parents, you are accountable to your children. Hello? Accountable tayo. Kasi sabi nga, children are gift from God. So, we receive also accountability. Kapag naligaw ang anak mo, Bible ka, kaharap ka sa Diyos. Sasabihin sa iyo ng Panginoon na saan niya anak mo. Pinagkatiwala ko sa iyo yun. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo sa anak mo? Pinush mo ba yan? To serve God? To love the Lord? Pinush mo ba siya? O you put it down? Kaya sabi ng Romans chapter 14, lahat ng ginagawa natin ay pananagutan. Don't say, anak ko yan eh, anak ko yan, ano ang magagawa mo? No. They are a gift from the Lord. Kaya dapat magiging, responsible tayo. Kaya sabi nga, lagi tayo mga Kristyano, dapat ang ating laging tema sa ating mga pananalita. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Dapat ganun. Hindi pagka time na ng Bible study, maglaba ka dun. Pag time ng pag-worship at prayer, ay magsahin ka, anong pinakakakak mo dyan? Diba? Remember, you have the accountability. Amen? Kami ni Daddy nung aning anak namin mga lalaki. Ayan, yung panganay ko nandiyan dyan. Buhay na patotoo. Pagka pupunta ng church siya, mamili ka ako, pupunta ka ng church or sisitulogin kita. Sa takot na pupunta ng church. Lahat yan sila. Bakit? Kasi I know, meron tayong responsibility tinanggap sa Diyos. Hello, church? So remember your accountability. So every believer is accountable to God for their own actions. Each person is responsible for their own life and conduct, and no one else can take that responsibility for them. Okay? So sabi po dito, ang dali pong sabi, ang bawat isa sa atin, mayroon tayong responsibility sa ating mga sarili. No? Sa ating mga sariling buhay, kung paano natin, kung paano tayo, ipinapakita natin, no? Sa ating mga kapwa believers, even sa mga hindi, sa mga tao. Diba? Hindi po pwede na isisi mo sa iyong kapatid dahil hindi ka naka-attend. Hello, hindi pwede yun. Hindi ako naka-attend eh. Hindi ako nakaabot ng service.
Kasi akala ko susundin ako ni sister, akala ko susundin ako ni brother. Hindi, you have your own responsibility. Diba? Parang ganito lang yun eh. Sa parking area, kapag kami nakita ka na may mga building na ginagawa, sabi niya, park at your own risk. Tama? Sabi niya, park at your own risk. Kung pumarking ka dyan, ay bahala ka dyan. Responsibility mo yan. Walang pwedeng mag-account dyan maliban sa iyo. Kasi, it's your choice. Are you with me? It's your choice. Amen? So, you are accountable in our lives. We are accountable in our lives. So, examine ourselves instead of judging others. So, sa halip na pag-judge tayo ng iba, i-focus na lang natin sa ating mga sarili. Amen? Kasi baka mamaya yung pinag-judge natin ay mas mahina pa pala yun kaysa yun. Amen? So, let's continue to remember our accountability to God. Number 3. Nasusundan po ako? Amen. Number 3, develop divine intimacy. Praise God. So, how? You grow in God. Trust in His goodness and provision. So, when you say develop divine intimacy, huwag ka nang makontento na nakilala ko lang ang Diyos. Huwag ka makontento na marunong ka lang mag-pray. Amen? So, instead, you must develop your divine intimacy. Meaning to say, develop more. Amen? Improve. Amen? Kinakailangan tayo mag-grow sa ating spiritual life. So, kailan po nag-grow ang isang tao? Kapag namumunga. Hello? Meron na siyang fruit of the Holy Spirit. Nagkaroon na siya ng transformation in heart. Hello? Iba na ngayon mananalita. Diba? Mayroon na siyang kabanalan manalita. Ang kanyang mga kaisipan ay mayroong mga kabanatan. Kapag nagsalita ay talagang lumalakas yung taong kanyang kausap. Ano ba po? Nakikita sa kanya yung kabutihan. Hello, church? Are you with me? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Mark chapter 12, verse 30. So, huwag tayong makontento na ganyan lang tayo. Mayroon pa tayong ilalakas, mayroon pa tayong ilaaganda ng ating buhay. Mark chapter 12, 30, kaya sabi niya, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Yan, ito yun. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Diba? Kaya hindi may kanta tayo eh. Walang ititira. Walang, kanta yan. Lahat ibibigay. Amen? Pagka sa Panginoon, wala na tayong ititira. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Amen? Wala na tayong ititira sa pagsamba natin sa Panginoon. So, develop divine intimacy. Kung nagpipray ka lang ng 15 minutes, gawin mo 30. Kapag 30 minutes ka, gawin mo na ng 45 minutes. Pag 45 minutes, gawin mo ng 1 hour ang prayer mo. Kung isang beses ka lang mag-pray, gawin mong 2. At yung 2, gawin mo ng 3 beses sa isang araw. Pag naging 3 beses, gawin mo ng 4. Hello? Develop. Yun yung sinasabi natin, develop divine intimacy. Amen. Parang pangalatan ako. So when we say develop divine intimacy, let God be the center in every aspects of your life. Hayaan mo na ang Diyos ang magiging sentro ng buhay mo. Amen?
Kahit anong ginagawa mo, lahat, nag-worship ka, di ba, nag-meditate ka ng Word of God because you want to develop your divine intimacy to God. Yung closeness mo, yung pagiging malapit mo sa Diyos, yun ang iyong gustong i-develop. Hello? Then, unconditional devotion to God. When we say unconditional devotion to God, ito yung walang excuses. Kahit may sakit ka, pwede ka mag-worship at mag-pray. Hello? Hanggang kaya mo tumayo, pumunta ka sa church. Amen? Ito yung develop divine intimacy. Alam mo yung ating paglilingkod sa Panginoon, wala na tayong mga excuses. Kasi, pinatay na natin si kasi. Hello? Kaya sabi mo sa katabi, patay na si kasi sa iba. Yan. Amen? So, wala na tayong kasi. So, unconditional love. Number 4, yield in love and obedience. Doon yung kinuha natin sa verse 16. Paki-flash mo nga na. Deuteronomy 30, verse 16. Pakilagay na. Yan. Sige po, pakibasa po ng sabay-sabay. Yan. So, yan nakuha natin. Yield in love and obedience. Remain in love and obey the Lord. Ito yung ibig sabihin natin. Yield in love and obedience. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at sumunod sa Kanya. Bakit? Why? Obey God's commands with love and faithfulness leading to life and prosperity. Kaya kung tayo ay minamahal natin ng Diyos at tayo nananatiling tapat sa Kanya sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, may sakit at karamdaman, kahirapan at kasaganaan, nananatili kang tapat, it will bring prosperity and life. Amen? Kaya yung buhay natin na walang kabuhay-buhay ay nagkakaroon ng buhay. Amen. Bakit po? Kasi nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at sa ating katapatan sa Kanya. Kagaya po ni Job. Di ba? Si Job, grabe ang kanyang dinanas. At kung titingnan natin yung buhay ni Job, blameless without spot siya, napakalinis niya sa harapan ng Diyos, matuwid siyang tao. Influensyadong taong mayaman sa kanilang lugar. Pero dumating ang pagsubok sa kanyang buhay. Na-wash out ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Lahat ng mga alagang mga hayop ay naubos. Lahat ng kanyang mga tao, wala. Nawasak ang kanyang bahay. Namatay ang lahat ng kanyang anak. Iniwan ang kanyang asawa. Pero he never gave up to the Lord. Hindi niya isinuko ang Diyos. Tapos lalong kumapit siya sa Panginoon. Dahil alam niya na sa Diyos lamang ang buhay. Amen? Dapat tayo po gano'n. Kaya huwag kang matigating. Kung wala kang pera, wala kang isasain. Praise the Lord! Thank you, Jesus! Diba? Kung may sakit at karamdaman ka, amen! Thank you, Lord! Because I know that my God is a great healer. You will see the power of God in every situation of your lives. Amen? Hello, church? Ito yun. Yield in love and faithfulness. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Sa katapatan. Dahil doon makikita natin kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Magtiwala ka. Huwag kang magtitiwala sa isip mo. Diba sabi na kanina? Bakit ka magtitiwala? Bakit mo paniniwalaan ang isip mo? Ikulang-kulang ha?
Hello? Our mind is incomplete. So do not trust but lean on God. Amen? At tiwala tayo sa Panginoon. Then, to love the Lord is our submission to His will. Kapag mahal natin ang Diyos, talagang nagdoon tayo ng papasakot tayo sa Kanyang kalooban. Amen? Hindi ka nagdidesisyon ng basta-basta. Diba? But you always pray, inquire God through His Word to know His will. Then, yield in love and obedience, your obedience bless you in the land you are entering to possess. Wow. Hallelujah. Ang pagsunod mo, doon ka pagpapalain ng Diyos. Sa pagsunod mo, doon ka pagpapalain ng Diyos sa kung saan ka inilagay ng Panginoon. Amen. Even in the land you enter. Ibig sabihin, kung ikaw ay magpupunta ng business, you will prosper. Amen. In your studies, you will prosper. Amen. As long as you study well. Amen. You do your best and God will do the very best. Amen. Lord Church, God will bless you through your obedience. Sa pagsunod, doon nagsisimula ang pagpapala. Bakit tayo ngayon pinagpapala ng Diyos? Bakit ngayon nagkaroon ng pagbabago ang ating mga buhay? Because of your obedience to God. And present here in this place, present here in this room, is your obedience to God. Amen? To be present here, to be around here in this room, to be around, to be present in this sanctuary is your obedience to God. Amen? That's why your life changed. Amen? Nagbabago yung buhay natin, nagbabago yung routine natin, mula sa kaguluhan, papunta sa kapayapaan, mula doon sa kalungkutan, sa kagalakan, amen? Sa kahirapan, sa kaginhawaan. Di mo ba? Mayroong pagbabago. Because you yield in love and faithfulness to God. That's why He bless you. And whatever you do, God bless it. He will prosper you. You will prosper. Amen? Then the last one. Yan, last na tayo. Pumalakpak, excited na umuwi. May tatlo? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Hallelujah. And call to choose life. Ito yun, yung pinaka-tema natin. I call to choose life. Tinatawagan ng lahat ng Diyos na piliin natin ang buhay. Ilan lang ang may gusto ng buhay. Tinatawagan ng Diyos na lahat ay piliin ang buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Pumatakan natin ang Panginoon. Hallelujah. A call to choose life. Verse 19 to 20. Pasuyo po. Pakibasa po. Lahat-lahat ng mata. Ayan po huwag yung sayangin. Dalawa po yan. Kaya wala na naman po kayong magiging excuse dyan na hindi po basa kasi hindi makita. Sige, pakibasa. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Sa araw na ito.
Amen. Kaya po ang sabi po doon, if you choose life, kung pipiliin ninyo ang buhay, ano po ang sabi niya? Mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain na ibinangako niyang ibibigay sa inyo mga Panginoon. Amen? So, ito po ngayon yung ating buhay. Ano man ang meron ka, ang sabi ng Diyos, if you choose life, if you choose God daily, you will prosper. You will live long. You and your children! Amen! Mabubuhay ka! Masasagayahin ka ng Diyos, ikaw! Ikaw, nangulo ng pamilya! Ng magulang ng pamilya, ikaw at ang iyong mga anak ay pagpapalain ng Diyos at mabubuhay kayo ng matagal. Because you choose life. Pinili ninyo ang buhay. At anuman ang inyong papasukan, anuman ang inyong pupuntahan, pinagpapala ng Diyos, anuman negosyo at hanap po inyong bubuksan sa samahan ng pagpapalain ng Diyos sapagkat pinili ko ang Diyos araw-araw. You choose life. Amen? Hello, church! You choose life. And God will prosper you. Amen? Because you choose God daily. Tayo lahat ay tumalo.